Isang pamilyar na tunog ng kampanilya mula sa pinto ang pumunit sa tahimik na hangin ng hapon. Napangiti si Alena, hindi pa inaangat ang kanyang tingin mula sa telang sinusukat. Welcome po sa Alena's Bridal Boutique, Ma'am Sofia. Sandali lang po, tatapusin ko lang itong... Ang mga salita ay nagkawatak-watak sa kanyang lalamunan. May isang anino na tumabon sa liwanag mula sa labas. Isang anino ng isang matangkad na lalaki. At nang tuluyan itong pumasok, kasabay ng pagsara ng pinto, ay tila huminto rin ang pag-ikot ng mundo ni Alena. Ang panukat na hawak niya ay bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy, gumawa ng isang maliit na kalansing na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang lalaking iyon, ang tindig, ang pamilyar na ayos ng buhok, ang paraan ng pagtayo na tila pag-aari nito ang lahat ng bagay na nasisinagan ng araw. 6 na taon, 6 na mahahabang taon niyang sinubukang ibaon sa limot ang mukhang iyon. Ngunit heto ito ngayon nakatayo sa loob ng kanyang maliit na patahian, mas matipuno, mas seryoso at may mga matang mas malamig pa kaysa sa alaala niya. Si Liam de Villa, ang una at kaisa-isa niyang pag-ibig, ang ama ng kanyang anak, at ngayon, ang mapapangasawa ng kanyang pinakamalaking kliyente. Liam, halika. Masayang bate ni Sofia Alcantara, ang perpektong babae na may perpektong ngiti. This is her, si Alena Reyes. Ang sinasabi ko sa iyong pinakamagaling na wedding gown designer sa buong Maynila. Hindi kumurap si Liam. Ang mga mata niya ay nakapako kay Alena, isang tingin na puno ng yelo, ng galit, ng isang bagay na mas malalim pa, pagkasuklam. Naramdaman ni Alena ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Kaninang umaga lang ang mundo ay puno ng pag-asa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na si Lucas habang inihahanda ito para sa eskwela. Anak! Kapag natapos ni Mama itong bagong bestida, makakalipat na tayo sa mas malaking bahay. Gusto mo ba yon? Yung may sarili kang kwarto? Animrang mga mata ni Lucas ay nagningning. Talaga po, Mama? Promise po? Promise. Bulong niya, hinahalikan ang noo nito. Promise ni Mama. Ang pangakong iyon ngayon ay parang bubog na sumusugat sa kanyang puso. Ang pag-asang iyon ay biglang naging isang bangungot. Ngumiti si Sofia, walang kamalay-malay sa kuryenteng bumabalot sa pagitan nina Alena at Liam. Liam, mahal, ano sa tingin mo? Ang ganda ng shop niya, di ba? Very cozy. Bumaba ang tingin ni Liam. Pinasadahan ng tingin ang buong paligid, ang mga rolyo ng tela, ang mga manikin, ang sahig na kahoy. At pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay Alena. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ko inasahan na ang isang sikat na designer ay may ganito kaliit na shop, sabi ni Liam, ang bawat salita ay may diin. Siguro, talagang pinagsikapan mo ito. Isang sampal. Ang mga salita niya ay parang isang sampal na hindi mo nakikita. Pero ramdam mo hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Naintindihan ni Alena ang ibig niyang sabihin. Para sa kanya, si Alena ay isang babaeng gumamit ng katawan para umangat sa buhay. Isang babaeng gahaman sa pera. Napayuko si Alena at pinulot ang nahulog na panukat. Kailangan niyang maging profesional. Kailangan niyang malampasan ito. Para kay Lucas. Magandang hapon po, sir. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pinilit niyang ngumiti kay Sofia. Ma'am,
Handa na po ako para sa inyo. Ang galing, tuwang-tuwang, sabi ni Sofia. Alam mo, Alena, ikinuwento ko sa lahat ng kaibigan ko ang tungkol sa'yo. Liam, you should see her designs. Para kang dinadala sa isang fairy tale. Bawat papuri ni Sofia ay karagdagang patalim na tumutusok sa dibdib ni Alina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtago. Gusto niyang sabihin kay Liam ang lahat. Pero hindi niya kaya. May isang kasunduan. May isang lihim na kailangan niyang protektahan. Mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang buhay. Nagpatuloy ang pagsusukat. Pinilit ni Alena na maging normal ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang sukat ni Sofia. Ngunit sa bawat sandali, nararamdaman niya ang mga mata ni Liam na nakabantay sa bawat galaw niya, mga matang mapanghusga at puno ng galit. Ito na. Ang multo ng kahapon ay nagbalik at sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano pa siya makakatakas. Nang gabing iyon, matapos niyang yakapin at patulugin si Lucas, umupo si Alena sa dilim ng kanyang sala. Akala niya tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Akala niya ang makita lang si Liam ang pagsubok. Nagkamali siya. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang numero, Sam, na hindi rehistrado. Kinabahan siya pero sinagot niya pa rin. Hello? Katahimikan. Tanging isang marahang paghinga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Hello? Sino to? Ulit niya. At pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Isang boses na pamilyar, makapangyarihan at puno ng lamig. Isang boses na nagbigay sa kanya ng mga bangungot sa loob ng 6 na taon. Alam kong nagkita na ulit kayo. Naniga si Alena sa kanyang kinauupuan. Huwag mong kakalimutan ang kasunduan natin, Alena. Ang boses ni Doña Eleanor de Villa. Ang salaming pader ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng De Villa Tower ay nagpapakita ng buong syudad, pero wala ni isa man sa mga nagkikislapang gusali ang nakakuha ng atensyon ni Liam. Isang mukha lang ang nakikita niya, ang mukha ni Alena. Madiing napakuyom ang kamao ni Liam sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany. 6 na taon. Sa loob ng 6 na taon, sinigurado niyang maging abala ang sarili sa trabaho sa mga babae, sa pagpapalago ng yaman ng kanilang pamilya, para lang hindi maalala ang sakit. Akala niya nagtagumpay na siya. Akala niya isa na lang siyang kupas na alaala. Pero sa isang iglap, sa isang pagpasok niya sa maliit na patahian na iyon, lahat ay bumalik. Ang paraan ng pagbagsak ng kanyang mga balikat nang makita siya, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi, at higit sa lahat, ang mga mata niya. Ang mga matang iyon na dati puno ng pagsinta, ngayon ay puno ng takot, hiya, pagsisisi, sinungaling, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Huwag kang magpapadala sa mga matang iyan. Ginamit niya rin ang mga matang iyan noon para lokohin ka. Bigla, isang alaala ang sumingit sa kanyang isipan. Isang alaalang matagal na niyang hindi pinapansin. Nasa isang tahimik na beach sila sa Batangas. Nakahiga sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Tumawa si Alena, isang tawang mas matamis pa sa kahit anong musika. Liam, paano kung habang buhay na lang tayong ganito? Tanong nito, ang mga matay nagningning. Gagawin kong posible, sagot niya noon, buo ang loob. Pakakasalan kita, Alena, sa ayaw at sa gusto ng lahat. Napapikit ng mariin si Liam, pilit winawaksi ang alaala.
isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Doña Eleanor. May daladalang folder. Gaya ng dati, ang kanyang ina ay mukhang perpekto mula sa ayos ng buhok hanggang sa suot nitong damit. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay mayroong bakal na kontrol. Liam, anak, malambing na bati nito. May problema ba? Kanina ka pa daw tulala, sabi ng sekretary mo. Tumingin si Liam sa kanyang ina. Ma, bakit siya? Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam ni Doña Eleanor kung sino ang tinutukoy niya. Ang ngiti sa labi ng ginang ay hindi nagbago. Sino? Si Miss Reyes ba? Nakita ko ang mga gawa niya sa isang magazine. Magaling siya. At iyon ang gusto ko para sa kasal ninyo ni Sofia, ang pinakamagaling. Sa dinami-dami ng designer sa buong Pilipinas, at bakit siya pa? Giit ni Liam, may bahid ng sakit sa kanyang boses. Umupo si Doña Eleanor sa silyang nasa harapan ng mesa niya. Ibinaling nito ang tingin sa bintana, tila may malalim na iniisip. Siguro, ito na ang paraan ng tadhana para tuluyan mo nang makita kung gaano kalaki ang pinagkaiba ninyo. Si Sofia, isang alkantara, edukada, mayaman, perpekto para sa'yo, at ang babaeng yon, hindi nito itinuloy, ngunit alam ni Liam ang kasunod. Tumayo si Doña Eleanor at lumapit sa isang malaking painting sa pader. Sa likod niyon ay isang nakatagong vault. Binuksan niya ito at may kinuha mula sa loob, isang lumang sobre na kulay kape. Inilapag niya ito sa mesa ni Liam. Ayokong gawin ito, anak, sabi ng kanyang ina, ang boses ay puno ng pag-aalala. Pero nakikita kong nagsisimula ka na namang malito. Ayokong masaktan ka ulit. Nanginginig ang kamay ni Liam nang abutin ang sobre. Kinuha niya ang laman niyon. Isang piraso ng papel na ninilaw na dahil sa katagalan. Isang sulat kamay na kasunduan. Ako, si Elena Reyes, ay kusang loob na tinatanggap ang halagang 5 milyong piso mula kay Jang Eleanor de Villa bilang kabayaran sa paglayo ko sa buhay ng kanyang anak na si Liam de Villa. Tinatanggap ko na ang aming relasyon ay isang pagkakamali at hindi na ako magpapakita pa sa kanya kailanman. At sa ilalim, malinaw na nakasulat ang pangalan. Elena Reyes, ang pirma niya, ang patunay ng kanyang pagkakasala, ang selyo ng kanyang pagtataksil. Para kay Liam, ang pirma na iyon ay isang punyal na muling itinarak sa kanyang puso. Ito ang totoong siya, Liam, mahinang sabi ni Doña Eleanor. Isang babaeng kayang ipagpalit ang pag-ibig sa pera. Huwag mo nang hayaan na lokohin kanya ulit. Tinitigan ni Liam ang papel, ang pirma ni Alina. Isang multo mula sa nakaraan na nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang sakit na naramdaman niya 6 na taon na ang nakalipas ay bumalik, sariwa at mas matindi. Ang lahat ng pag-aalinlangan na nagsimulang tumubo sa kanyang isip kanina ay natuyo at namatay. Hinawakan ng kanyang ina ang balikat niya, isang haplos na dapat ay nagbibigay ginhawa, pero sa halip ay parang isang kadena. Ginagawa ko lang ito para protektahan ka, anak, palagi. Tumango si Liam, ang mukha ay naging isang blankong maskara. Maingat niyang tiniklop ang kasunduan at ibinalik sa sobre. Ang CEO ng De Villa Corporation ay muling nagbalik. Walang emosyon, walang kahinaan. Salamat, ma, sabi niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang nararamdaman. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi niya dapat hinayaan na makita pa ito ni Sofia. Hindi niya dapat hinayaan na ang anino ng babaeng yon ay dumihan
Iyan ang pinaghahandaan nilang kasal. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon din, mabilis ang mga hakbang niyang lumabas ng opisina. Hindi pinapansin ang pagtawag ng kanyang sekretarya. Habang nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA, ang galit ay parang apoy na muling nag-aalab sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang mga salita sa kasunduan. 5 milyong piso. Ganoon lang pala kababa ang halaga ng pagmamahal na ipinangako nito sa kanya. Ganoon lang pala siya kadaling ipagpalit. Panahon na para iparamdam sa babaeng iyon na hindi na siya ang Liam na kaya nitong paikutin sa kanyang mga daliri. Gabi na nang marating niya ang harap ng maliit na patahian, ang ilaw sa loob ay patay na. Sarado na. Bulong niya sa sarili, may halong inis. Babalik na lang siya bukas para personal na kanselahin ang kontrata. Ngunit bago pa niya maikabig ang manibela para umalis, dahan-dahang bumukas ang pinto ng shop. Lumabas si Alena, ngunit iba ang itsura niya ngayon. Wala na ang takot at pagkagulat sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang malambot na ngiti. Isang ngiti na nakalaan para sa maliit na kamay na hawak niya. Isang maliit na batang lalaki. Nakasakay ito sa likod ng isang scooter na laruan at si Alena ay matiyagang naglalakad sa tabi nito. Dahan-dahan lang, Lucas, baka masubsob ka. Maririnig ni Liam na sabi ni Alena. Ang boses ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman narinig ni Liam mula rito para sa kanya. Mama, tingnan mo! Ang bilis-bilis ko! Sigaw ng bata. Ang tawa nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. At sa isang saglit, natigilan si Liam. Ang galit sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay nabaklas. Tinitigan niya ang bata, ang hugis ng mukha nito, ang mga mata. May kung anong pamilyar sa ngiti nito. Nakita niyang tumawa si Alena, isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig, isang tawang totoo at walang halong pagkukunwari. Isang tawang minsan ay para sa kanya lamang. Nakatayo lang siya roon, sa kabilang kalye, nakatago sa dilim ng kanyang sasakyan, hindi makagalaw. Ang plano niyang kanselahin ang kontrata, ang lahat ng masasakit na salitang inihanda niya ay biglang naglaho. Ang galit na nag-uumapaw sa kanya kanina ay napalitan ng isang malaki at nakalilitong tandang pananong. Sino ang batang iyon? Kinabukasan, ang tunog ng kampanilya sa pinto ay hindi nagdala ng pananabik, kundi ng purong takot. Hindi ito si Sofia Alcantara. Hindi ito ang kahit sinong kliyente. Si Doña ay Eleanor de Villa. Sa kanyang puting-puting kasuotan at mga alahas na kumikinang, ay pumasok sa loob ng patahian ni Alena na tila isa siyang reyna na bumibisita sa dampa ng isang pulubi. Ang kanyang mga mata ay matalas na sinuri ang bawat sulok. At nang huminto ang tingin niya kay Alena, naramdaman ni Alena ang pag-urong ng kanyang sikmura. Mag-isa ka lang ba? Tanong ng ginang, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Tumango si Alena. Maaga niyang inihatid si Lucas sa bahay ng kanyang kaibigan para maiwasan ang anumang posibilidad na magkita sila. Mabuti, sabi ni Doña Eleanor, inilapag ang kanyang mamahaling Hermes bag sa isang silya. Dahil kailangan nating maging malinaw, Alena. Ayokong magkaroon ng kahit anong gulo. Lumunok si Alena. Wala po akong gagawing gulo, ma'am. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Eleanor. Talaga ba? Dahil ang pagpapakita mo ulit sa buhay ng anak ko ay isang malaking gulo na. Akala ko ba malinaw ang kasunduan natin 6 na taon na ang nakalipas? Hindi ko po alam.
Halos pabulong na sagot ni Alina. Hindi ko po alam na siya ang "Wag mo akong daanin sa paawa-epek mo." Putol nito. Tinatanggap mo ang pinakamalaking kontrata ng buhay mo at hindi mo man lang inalam kung sino ang kliyente mo. Huwag ako, Alena. Alam nating pareho na hindi ka tanga. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang paghatol. Umatras ka sa kontrata, utos ni Doña Eleanor. Sabihin mong hindi mo kaya. Sabihin mong nagkasakit ka. Gumawa ka ng kahit anong dahilan. Ang mahalaga, lumayo ka. Napatingin si Alena sa mga disenyo na nakakalat sa kanyang mesa. Ang pangarap niya, ang pag-asa para sa kinabukasan ni Lucas. Kung aatras siya, paano na sila? Hindi po pwede. Mahinang sagot ni Alena, nagulat sa sariling katatagan. Nakalagda na po ako sa kontrata. Profesional po, akong tao. Ang mga mata ni Doña Eleanor ay nag-apoy. Lumapit ito sa kanya, ang bango ng mamahaling pabango nito ay nakakasulasok. Profesional, bulong nito, puno ng lason ang bawat pantig. Gusto mo bang pag-usapan kung gaano ka ka-profesional noon o baka gusto mong pag-usapan natin ang anak mo? Nanigas si Alena. Isang napakagandang bata, patuloy ng ginang, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Nakita ko ang mga litrato niya. Mukha siyang masayahin, malusog. Sayang naman kung ang magandang buhay niya ay biglang magiging komplikado. Alam mo naman, sa isang iglap lang, kayang-kaya kong bawiin ang lahat ng mayroon ka. Itong shop mo, ang reputasyon mo, lahat. Ito na. Ang banta, ang parehong takot na nagtulak sa kanya palayo noon ay heto na naman, kinukulong siya. Napayuko si Alena, talo na siya. Gagawin ko po ang trabaho ko, sabi niya. Ang boses ay basag. Tatapusin ko ang bestida. Pagkatapos, hindi na po ninyo ako makikita. Ngumiti si Doña Eleanor, isang ngiti ng tagumpay. Mabuti dahil sisiguraduhin kong iyan ang huling pagkakataon na ang anino mo ay tatama sa pamilya ko. Nang gabing iyon, matapos ang pag-alis ng demonyo sa kanyang shop, pinanood ni Alena si Lucas na mahimbing na natutulog. Ang inosenteng mukha nito, ang payapang paghinga. Hinaplos niya ang buhok nito at isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Para sa batang ito, titiisin niya ang lahat, ang bawat masasakit na salita, ang bawat mapanghusgang tingin. Titiisin niya kahit ang multo ni Liam. Dumating ang araw ng unang fitting. Pumasok si Sofia sa shop, dala ang isang aura ng purong kaligayahan. Sa likod niya si Liam na may suot na maskara ng kawalang interes. Ready na ako, masayang sabi ni Sofia. Habang tinutulungan ni Alena si Sofia na isuot ang batayang disenyo ng bestida, nararamdaman niya ang titig ni Liam na nakasunog sa kanyang likod. Hindi siya tumitingin dito pero alam niyang bawat galaw niya ay binabantayan. Nang humarap si Sofia sa salamin, napasinghap ito sa tuwa. Oh my God, Alina, ang ganda! Kahit hindi pa tapos, ang ganda-ganda na! Umikot-ikot si Sofia sa harap ng salamin. Ang muka ay nagliliwanag. Mahal, ano sa tingin mo? Tanong niya kay Liam. Ngunit hindi kay Sofia nakatingin si Liam. Ang mga mata niya ay nasa sahig kung saan nakaluhod si Alena, inaayos ang laylayan ng bestida. Nakita ni Alena ang refleksyon sa salamin. Ang mga mata ni Liam ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng bahid ng kalituhan ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Para iwasan ang kanyang tingin, yumuko palalo si Alena,
itinuon ang atensyon sa paglalagay ng mga aspili. Habang gumagapang siya sa paligid ng laylayan, ang kanyang kamay ay aksidenteng dumampi sa sapatos ni Liam. Isang dagitap, isang maliit na kuryente ang gumapang mula sa kanyang daliri hanggang sa kanyang puso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na tila napaso. Nag-angat siya ng tingin at sa pagkakataong iyon, ang kanilang mga mata ay tuluyang nagtagpo. Lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng pinipigilang tanong sa loob ng 6 na taon ay lumabas sa isang saglit na pagtitigan na iyon. Ang katahimikan ay pinutol ng isang maliit na boses. "Mama!" Napalingon silang lahat sa pinanggalingan ng boses. Si Lucas, na dapat ay nasa kabilang kwarto at naglalaro, ay tumakbo palabas, may hawak na drawing. Tumakbo ito papalapit at yumakap sa binti ni Alena. "Mama, tapos ko na po yung drawing ko." Napatanga si Liam. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Alena papunta sa batang nakayakap sa kanya. Si Sofia ay napanganga. Ang kanyang perpektong ngiti ay bahagyang nawala. Tumingin si Sofia kay Alena. Ang mga mata ay puno ng pagkamausisa. "Wow, ang cute naman," sabi niya. Ang boses ay pilit pinapasigla. "Anak mo pala, Alena. Ang gwapo. Nasaan ang daddy niya?" Ang tanong ni Sofia ay lumutang sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Nasaan ang daddy niya? Nakita ni Liam ang biglaang pamumutla ni Alena. Nakita niya ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa balikat ng bata, na tila isang inahing agila na poprotekta sa kanyang sisiw. Isang mabilis na ngiti ang isinukli ni Alena kay Sofia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nasa malayo siya. Nagtatrabaho sa ibang bansa. Sagot ni Alena, ang boses ay pilit pinatatag. Pero para kay Liam, ang sagot ay hindi sapat. Ang reaksyon ni Alena, ang biglaang pag-igting ng kanyang buong katawan, iyon ang nagsasabi ng ibang kwento. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isip ni Liam ang imahe ng bata, si Lucas. Sinubukan niyang isantabi ito, sinubukang paniwalain ang sarili na isa lang iyong pagkakataon. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, ang mukha ng bata ang bumabalik, ang mga mata nito ang paraan ng pagngiti. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang hanapin ang pangalan ni Alena Reyes. Pero para siyang naghahanap ng multo. Walang social media account, walang anumang bakas ng personal na buhay sa internet. Tanging mga article lang tungkol sa kanyang mga disenyo. Tila sinadya niyang itago ang kanyang sarili mula sa mundo. Mula kanino, lalo lang lumakas ang kanyang kuryusidad. Kinabukasan, habang papunta sila sa isang meeting, tumawag ang ina ni Sofia. Isang family emergency. "Mahal, I'm so sorry, kailangan kong puntahan si Mama," sabi ni Sofia, halatang nag-aalala. "Can you go ahead to Alena's? Kailangan daw makuha yung final measurements para sa tela." Ito na ang pagkakataon. "Okay, ako na ang bahala," sagot ni Liam, pilit tinatago ang kaba sa kanyang boses. Nang pumasok siya sa patahian, walang Alena na sumalubong sa kanya. Ang nandoon lang ay ang batang si Lucas. Seryosong nakaupo sa sahig, may hawak na mga krayola at isang malaking papel. Hindi siya napansin ng bata. Masyado itong tutok sa kanyang ginagawa. Dahan-dahang lumapit si Liam, maingat na huwag gumawa ng ingay. Tiningnan niya ang drawing ng bata. Isang bahay na kulay asul, isang araw na nakangiti, at 2 tao, isang babae na may mahabang buhok
at isang maliit na batang lalaki sa tabi nito. "Sino po kayo?" Napatingala si Liam. Ang mga mata ng bata ay nakatitig sa kanya, malaki at puno ng inosenteng pagtataka. Ang mga matang iyon parang pamilyar. Ngumiti si Liam, isang nanggiting hindi niya inaasahan na lalabas. "Ako si Liam. Kaibigan ako ng ah, kliyente ng mama mo." "Ah!" sabi ng bata at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang drawing. "Maganda ang drawing mo," sabi ni Liam. "Sino-sino yan?" Ipinakita ni Lucas ang papel. "Ito po si Mama, tapos ito po ako," sabi nito. Tinuturo ang dalawang figura. "Tapos, si Papa po." "Ginagawa ko pa lang." Sabi po ni Mama na sa malayo siya nagtatrabaho para sa amin. Parang may kung anong umipit sa dibdib ni Liam. "Ilang taon ka na, Lucas?" tanong niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. "5 po!" Masiglang sagot ng bata, itinaas ang kanyang 5 daliri. 5 taon. Biglang nag-init ang mga tainga ni Liam. Mabilis na nag-compute ang utak niya. 6 na taon kaming hiwalay. Halos eksakto. Ang posibilidad na gumuguhit sa kanyang isipan ay nakakatakot, nakakahilo. "Sir Liam?" Ang boses ni Alena. Napalingon si Liam. Nakatayo si Alena sa may pintuan ng kabilang kwarto, may hawak na mga tela. Nang makita niya si Liam, nakausap si Lucas, nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang lahat ng kanyang dala. Lagabog, ang tunog ng pagbagsak ng mga rolyo ng tela ay umalingaw-ngaw sa buong shop. Ang takot sa mga mata ni Alina ay hindi maikakaila. Higit pa ito sa pagkagulat ng isang ina na may nakitang estranghero malapit sa kanyang anak. Ito ay takot na may itinatago. Isang malalim, desperadong takot. Mabilis itong lumapit at marahang hinila si Lucas palayo sa kanya. "Lucas, anak, di ba sabi ko sa iyo sa loob ka lang maglaro?" sabi niya sa bata. Pero ang mga mata niya ay nakatitig kay Liam, puno ng babala. "Sorry po," sabi ni Alena kay Liam, hindi makatingin ng diretso. "Pasensya na po kayo sa anak ko, makulit po talaga." Ang reaksyon niyang iyon, ang pag-iwas niya ng tingin, ang panginginig ng kanyang mga kakamay habang inaayos ang buhok ni Lucas. Lahat ng iyon ay kumpirmasyon. May itinatago si Alena. Isang malaking sikreto. Habang nagkukunwaring tinitingnan ang mga disenyo sa pader, ang mga mata ni Liam ay napadako sa maliit na sofa kung saan umupo si Lucas kanina. May isang hibla ng buhok. Isang maliit, kulot na hibla ng buhok na naiwan sa tela ng sofa. Mabilis, habang hindi nakatingin si Alena, naabala sa pagliligpit ng mga nahulog na tela. Dinampot niya ang isang hibla ng buhok at maingat na isinilid sa kanyang bulsa. Sa karangyaan ng kanyang kwarto, kung saan ang bawat gamit ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, si Sofia Alcantara ay nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror. Pero hindi ang sariling refleksyon ang tinitingnan niya. Nakatutok ang kanyang mga mata sa screen ng kanyang tablet. Sa ibabaw nito ay mga litratong hindi para sa mata ng publiko. Mga litratong pinagbayaran niya ng malaki. Isang litrato ni Alena, karga-karga ang isang bagong silang na sanggol. Ang muka ay pagod na pagod pero puno ng pagmamahal. Isa pang litrato ng birth certificate ng bata. Pangalan, Lucas Reyes. Pangalan ng ina, Alena Reyes. Pangalan ng ama, Blanco.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Hindi siya tanga, hindi siya bulag. Mula pa noong una, alam na niyang may isang malaking anino sa puso ni Liam. Isang aninong nagngangalang Alena. At si Sofia na hindi sanay matalo ay gumawa ng sarili niyang hakbang. Nag-hire siya ng isang private investigator. Hindi niya inasahan ang kanyang matutuklasan. Isang anak. Isang buhay na patunay ng nakaraan na pilit ibinabaon ng mga Davila. Naalala niya ang araw na kinumpronta niya si Doña Eleanor. Hindi sa paraang eskandalosa. Iyon ay para sa mga talunan. Ginawa niya ito sa paraang Alcantara. Tahimik, tuso at nakamamatay. Flashback. Nasa hardin sila ng mansyon ng mga Davila. Nagkakape. Tita Eleanor, magiliw na sabi ni Sofia. I've been thinking. Narinig ko po kasi sa ilang mga kaibigan ang tungkol sa ex-girlfriend ni Liam noon. Si Alena raw po ang pangalan. Nakita ni Sofia ang bahagyang pag-igting ng panga ng matanda. Ah, yun ba? Sabi ni Doña Eleanor, pilit pinapagaan ang boses. Isang pagkakamali lang ng kabataan, Hija. Wala yung kwenta. Gumiti si Sofia. Ganun po ba? Kasi naawa po ako sa kanya. I heard she has a son. Mahirap po sigurong magpalaki ng anak ng mag-isa. Wala kaming alam diyan. Mabilis na sagot ni Doña Eleanor. Talaga po? Sabi ni Sofia at sa isang aksidenteng galaw, nahulog niya ang kanyang cellphone sa mesang salamin. Ang screen ay nakaharap sa matanda, nagpapakita ng isang malinaw na litrato. Si Lucas, nakangiti habang nilalaro ang buhok ni Alena. Ang ngiti sa mukha ni Doña Eleanor ay naglaho na parang bula. Gusto ko lang pong makasiguro, tita, bulong ni Sofia, ang bawat salita ay may dalang yelo, na walang anumang pagkakamali ng kabataan ang sisira sa kasal namin ni Liam. Dahil kung mayroon man, baka malaman ito ng buong alta sosyedad. Nakakahiya naman po sa pangalan ng mga Davila. Iyon lang, walang sigawan, walang banta, isang tahimik na pag-unawa lamang na mula sa araw na iyon, hawak na ni Sofia ang isang alaslaban sa reyna. End of flashback. Mula noon, si Doña Eleanor ay naging ang pinakamasugid na taga-suporta ng kasal. Ang lahat ng pag-aalinlangan nito kay Sofia ay nawala. Dahil alam nilang pareho na mayroon silang sikretong kailangang ilibing. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Liam, mukhang pagod mula sa trabaho. Agad na itinago ni Sofia ang tablet at sinalubong ito ng isang matamis na halik. You're home, mahal, sabi niya. How was your day? Pagod lang, sagot ni Liam. Pero nararamdaman ni Sofia ang distansya. Ang isip nito ay nasa ibang lugar. Sa mga nagdaang araw, lalo itong naging malayo, palaging malalim ang iniisip. Alam ni Sofia kung nasaan ang isip ng nobyo niya, nasa maliit na patahian sa Quezon City. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Liam sa tabi niya, hinaplos ni Sofia ang mukha nito. Ang mukhang pinapangarap niya ang lalaking pinaghirapan niyang makuha. Isang mainit na pagkainggit ang gumapang sa kanyang dibdib. Kahit sa pagtulog, binabanggit ba ng isip nito ang pangalan ng ibang babae? Akin ka, bulong ng isip ni Sofia. Mula ulo hanggang paa, hindi ako papayag na may kumuha sa'yo sa akin, kahit pa anak mo. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bedside table. Isang text message mula sa kanyang private investigator. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Liam at binuksan ang mensahe. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang mga daliri niya ay nanlamig.
Ang mensahe ay maikli lang pero sapat na para wasakin ang lahat ng kanyang maingat na binuong plano. Ma'am, kumpirmado, si Mr. Liam De Villa pumasok sa St. Luke's Medical Center kaninang umaga sa mismong DNA testing department. Ang mga sumunod na araw ay isang mabagal na torture para kay Alena. Bawat pagbisita ni Liam, kasama man si Sofia o hindi, ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ang dating lamig sa mga mata ni Liam ay nawala na, ngunit ang pumalit dito ay mas nakakabahala. Isang matinding pagbabantay, isang tingin na tila sinusuri ang bawat galaw niya, bawat salita niya, na para bang sinusubukan nitong basagin ang isang kodigo na siya lang ang nakakaalam. Nararamdaman niya ang mga tanong sa likod ng mga titig na iyon. Nararamdaman niya ang pagdududa. At higit sa lahat, nararamdaman niya ang panganib na papalapit sa sikretong 6 na taon niyang itinatago. Ang katahimikan ni Doña Eleanor ay mas nakakabingi kaysa sa mga banta nito. Alam ni Alena na nagmamasid lang ito, naghihintay sa isang maling galaw niya. Isang hapon, habang abala si Alena sa pagtatahi ng mga maliliit na perlas sa bestida, isang pamilyar na boses ang gumulat sa kanya. "Ali! Grabe! Ang tagal na nating hindi nagkita!" Napalingon si Alena at napangiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. "David, anong ginagawa mo dito?" Si David, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ay nakangiti ng malapad. "Dumaan lang ako. Nabalitaan kong sikat na sikat ka na raw. Sabi ko, kailangan kong bisitahin ang kaibigan kong superstar." Ang pagdating ni David ay parang isang sariwang hangin sa loob ng nakakasakal na shop. Nagtawanan sila, nagkamustahan, at sa isang saglit nakalimutan ni Alena ang mga De Villa. "Mama, sino po siya?" tanong ni Lucas na lumabas mula sa silid laruan. "Lucas, anak, siya si Tito David mo, best friend ni Mama." Paliwanag ni Alena, agad na nagkasundo ang dalawa. Pinuhat ni David si Lucas at inikot-ikot sa ere, na nagdulot ng malalakas na halakhak mula sa bata. "Wow, ang bigat mo na, champion. Kamukhang-kamukha mo ang mama mo," sabi ni David, ginugulo ang buhok ng bata. "Talaga po?" Tuwang-tuwang tanong ni Lucas. Sa gitna ng masayang tawanan, hindi nila namalayan ang isang itim na sasakyan na huminto sa kabilang kalye. Sa loob nito, si Liam, nakadarating lang para kunin ang ilang sampol ng tela na naiwan ni Sofia, ay nanigas sa kanyang kinauupuan. Ang nakikita niya ay isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Si Alena tumatawa ng malaya. Isang lalaking hindi niya kilala, na buhat-buhat ang batang dapat ay ang batang kamukha niya. Isang apoy ng selos, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Pamilyar ang apoy na ito. Ito ang parehong apoy na naramdaman niya noong bigla na lang siyang iniwan ni Alena ng walang paliwanag. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at umalis. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Nang gabing iyon, sa isang mamahaling restaurant, si Liam ay tahimik habang si Sofia ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw. "Mahal, okay ka lang ba?" tanong ni Sofia, napapansin ang kanyang katahimikan. Hindi sumagot si Liam. Ngumiti si Sofia, isang ngiting tila puno ng simpatya. "Nakita ko nga pala kanina yung kaibigan ni Alena. Si David yata ang pangalan, dumaan ako saglit sa shop." Napatingin si Liam sa kanya.
Ang bait niya, patuloy ni Sofia, maingat na pinipili ang bawat salita. At mukhang close na close sila ni Lucas. Ang swerte ni Alena, di ba? Kahit na single mom siya, pero mayroon pa ring isang lalaking handang tumulong at mag-alaga sa kanila. Nakakatuwa silang tingnan. Bawat salita ni Sofia ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Liam, handang tumulong, mag-alaga sa kanila. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kasabay ng imahe ng pagtawa ni Alena kasama ang lalaking iyon. Ang lahat ng pagdududa niya tungkol kay Lucas ay biglang nabalot ng galit. Niloloko na naman ba siya? Pinagmumukha na naman ba siyang tanga? Hindi na niya tinapos ang pagkain. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam at umalis. Pero hindi siya umuwi. Nagmaneho siya pabalik-balik hanggang sa ang kanyang sasakyan ay muling huminto sa tapat ng patahian ni Alena. Nakita niyang nag-iisa na lang ito sa loob, abala pa rin sa pagtatrabaho kahit hating gabi na. Bumaba siya ng sasakyan at walang katok-katok na pumasok. Nagulat si Alena sa biglaang pagpasok niya. "Liam, anong ginagawa mo dito? Gabi na." Hindi sumagot si Liam. Tinitigan lang niya ito, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. "Mukhang masaya ka kanina," sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. "Sino yon? Ang bago mo?" Napakunot ang noo ni Alena. "Ano? Si David ba? Kaibigan ko lang yon." "Kaibigan?" Tumawa si Liam. Isang tawang walang saya. "Heto na naman tayo, Alena, sa mga kasinungalingan mo." Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Kaya pala kampante ka, dahil mayroon ka na palang iba. Sabihin mo sa akin, Alena, ganyan ka na ba talaga kadesperada? Nasasaktan si Alena sa bawat salita. "Hindi totoo yan." "Hindi totoo?" Sigaw ni Liam, ang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na shop. "Kung ganoon, ano ang totoo? Sabihin mo sa akin." Itinuro niya ang silid laruan sa likod. "Ang batang yan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan kung bakit mo ako ipinagpalit noon?" Yun na, ang pinakamasakit na akusasyon, ang pinakamalupit na salita na maaari niyang marinig. Hindi lang ang pagkatao niya ang inaatake nito, kundi pati ang pagiging ina niya at ang pag-iral mismo ni Lucas. Ang lahat ng takot, lahat ng pagtitimpi, lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 6 na taon ay sumabog. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Alena ang kanyang kamay. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liam. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa kaysa sa sigaw niya kanina. Nanginginig ang kamay ni Alena at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liam. Mga matang ngayon ay puno ng pagkagulat. "Wala kang alam," sabi niya. Ang bawat salita ay basag at puno ng sakit. "Wala kang alam sa lahat." Ang pisngi ni Liam ay namamanhid, ngunit mas matindi ang pamamanhid ng kanyang puso. Ang sampal ni Alena ay hindi lang isang pisikal na sakit. Ito ay parang isang malakas na sampal sa kanyang kaluluwa, isang panggising sa lahat ng kanyang maling akala at kayabangan. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang pinapanood si Alena na umiyak. Isang pag-iyak na hindi niya pa nakikita kailanman. Hindi ito ang tahimik na pagluha na nakita niya noon. Ito ay isang paghagulgol na nanggagaling sa kaibuturan. Isang tunog ng pusong matagal ng durog. "Wala kang alam." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa isang iglap, lahat ng galit na dala niya kanina ay naglaho, napalitan ng isang malaking alon
ng pagsisisi. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Alena. Hindi iyon pagkukunwari. Hindi iyon arte ng isang sinungaling. Iyon ay totoong sakit at siya ang dahilan. Umatras siya ng isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa hanggang sa marating niya ang pinto. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ano pa ba ang sasabihin niya? Nagmaneho siya papalayo. Walang tiyak na destinasyon. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, bumubuhos sa kanyang windshield na tila nakikidalamhati sa gulo ng kanyang isipan. Ipinark niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa tabi ng dagat. Ang sampal. Ang mga luha ni Alena, ang mukha ni Lucas, ang kasunduang hawak ng kanyang ina, lahat ay naglalaban-laban sa kanyang isip. Sino ang paniniwalaan niya? Ang ebidensyang hawak niya o ang sakit na nakita niya sa mga mata ng babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay? Napatingin siya sa passenger seat. Nandoon ang isang brown na envelope. Isang envelope na kinuha niya kaninang umaga bago pa man niya makita si Alena kasama si David. Isang envelope na naglalaman ng sagot. Ang resulta ng DNA test. Ilang araw na itong nasa sasakyan niya. Hindi niya magawang buksan. Isang bahagi niya ay gustong malaman ang katotohanan. Ngunit isang mas malaking bahagi niya ang natatakot dito. Paano kung kumpirmahin nito na hindi sa kanya ang bata? Paano niya haharapin ang katotohanang nagkamali siya ng hinala? At paano kung kumpirmahin nitong sa kanya nga? Ano ang gagawin niya? Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Isang babaeng kayang ipagpalit ang pag-ibig sa pera. Huwag mo nang hayaan na lokohin kanya ulit. Naging totoo ang mga salitang iyon sa loob ng 6 na taon. Iyon ang naging Biblia niya. Pero naalala rin niya ang naramdaman niya nang kausapin si Lucas. Ang ngiti ng bata. Ang kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Isang koneksyong hindi niya naramdaman kanino man. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang sobre. Ito na. Kailangan na niyang tapusin ang paghihirap na ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan pinunit niya ang sobre. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Ang mga mata niya ay agad na hinanap ang pinakamahalagang bahagi ng dokumento. Mga numero, porsyento, at mga salita. Probability of paternity, 99.999%. Conclusion, Liam Davila is not excluded as the biological father of the child, Lucas Reyes. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Napahawak siya sa manibela para suportahan ang sarili. Anak ko, paulit-ulit na salita sa kanyang isipan. Anak ko, si Lucas. Ang batang iyon na may mga matang pamilyar. Ang batang iyon na ginitian siya. Ang batang iyon na hinawakan niya ng buhok. Anak ko. At sa isang iglap, ang lahat ay luminaw. Ang paglayo ni Alena, ang pagtanggap niya ng pera, ang pagtatago niya, hindi iyon dahil sa kasakiman. Iyon ay para protektahan ang bata, para protektahan ang anak nila. Mula kanino? Mula sa ina niya. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang mas matinding sakit, ang sakit ng katotohanan. Ang bigat ng 6 na taong pagkakamali. Ang bigat ng bawat masasakit na salitang binitawan niya. Ang bigat ng pagiging isang duwag na naniwala sa kasinungalingan sa halip na sa sariling puso. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang yakapin si Alena at sabihing alam na niya
At sa sandaling iyon, tila dininig ng tadhana ang kanyang nais. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Alena Reyes. Mabilis niyang sinagot ito. Alena? Ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi ang boses ni Alena. Ito ay isang hikbi, isang basag, desperadong hikbi. Liam? Ang boses niya ay nanginginig, halos hindi maintindihan. Liam? Si Lucas? Naaksidente si Lucas. Umiikot ang lahat. Ang mga puting ilaw ng ospital ay sumisilaw sa kanyang mga mata. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Ang mga boses ng mga nurse at doktor ay nagiging isang ugong na hindi niya maintindihan. Isa lang ang malinaw kay Alena, ang pintuan ng emergency room. Sa likod ng pintuang iyon, ang kanyang anak, ang kanyang buong mundo ay nag-aagaw buhay. Ma'am Reyes, isang doktor ang humawak sa kanyang balikat. Pilit na itinuon ni Alena ang kanyang paningin. Ang anak ko po, kumusta po siya? Ang mukha ng doktor ay seryoso, walang bahid ng anumang magandang balita. Nagawa na po naming patigilin ang pagdurugo sa ulo niya pero malala po ang pinsala. He lost a lot of blood. We need to perform an emergency transfusion. Gawin niyo po, sabi ni Alena. Ang boses ay nanginginig. Kuhanan niyo po ako, kahit gaano karami. Ibibigay ko po ang lahat. Umiling ang doktor. Yun na nga po ang problema, ma'am. Type AB, negative ang dugo ng anak ninyo. Isang napakabihirang blood type. At base sa records ninyo, type O kayo. Hindi po kayo compatible. Boa. Ang mga salita ng doktor ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi maaari. Wala po bang stock ang ospital? Desperadong tanong niya. Mayroon po, pero kakaunti. At sa sitwasyon ng anak ninyo, kailangan natin ng direct donor para masigurong sariwa at stable ang dugo. Mas malaki ang tsansa niya, paliwanag ng doktor. Ma'am, kailangan po naming makausap ang ama ng bata. May posibilidad na siya ang katugma. Ang ama ng bata. Sa isang iglap, ang lahat ng takot niya kay Doña Eleanor, ang lahat ng sakit na idinulot ni Liam ay nawalan ng saysay. Isang mas malaki at mas primal na takot ang pumalit. Ang takot na mawala si Lucas. Napahawak siya sa pader, ang mga tuhod niya ay nanghihina. Ano ang gagawin niya? Kanino siya tatawag? Ang sikretong iningatan niya para protektahan ang kanyang anak ay siya na rin palang maaaring pumatay dito. Napaupo siya sa isang malamig na upuan sa hallway, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga nanginginig na palad. Ang kanyang mundo ay gumuho, wala na siyang pag-asa, wala siyang magawa, siya lang mag-isa. Alena! Isang sigaw, isang pamilyar na boses. Nag-angat siya ng tingin. Mula sa dulo ng pasilyo, tumatakbo palapit sa kanya si Liam. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at sa kanyang mga mata ay mayroong isang bagay na hindi pa nakikita ni Alena dati, purong takot. Tumayo si Alena. Ang mga binti ay nanginginig. Anong nangyari? Nasaan si Lucas? Sunod-sunod na tanong ni Liam. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Alena sa mukha ni Liam. Ang lalaking sinaktan siya, ang lalaking hinusgahan siya, ngunit siya rin ang lalaking ama ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso
ay gumuho. Ang pride, ang sakit, ang mga kasunduan, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Liam. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa desperasyon. Liam, sabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Kailangan ka ng anak ko. Napakunot ang noo ni Liam puno ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Kailangan niya ng dugo, Liam. Patuloy ni Alena, ang bawat salita ay isang pagsuko. May rare blood type siya at hindi kami magkatugma. Hinawakan ni Alena ang braso ni Liam. Ang mga daliri niya ay bumaon dito, ang huling hibla ng pag-asa na kanyang kinakapitan. Liam, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa niya. Kailangan ka niya. Kailangan ni Lucas ang dugo mo. Bakit ako? Tanong ni Liam, ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng dahan-dahang pagkaunawa. Huminga ng malalim si Alena. Ito na. Ang katotohanang wawasak sa lahat. Dahil sa iyo, siya nagmana. Tumingin siya sa mga mata ni Liam, mga matang ng lalaki sa pagkabigla, at sa wakas, binitawan niya ang mga salitang matagal na niyang ibinaon. Liam, anak mo siya. Si Lucas, anak mo siya. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa na tila huminto ang oras sa loob ng ospital. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng tunog ng mga takong napapalapit. Anong kabaliwan ang nangyayari dito? Isang boses na malamig at makapangyarihan ang bumasag sa kanilang sandali. Napalingon si Alena. Nakatayo sa di kalayuan, ang mga mukha ay puno ng pagkagulat, ay si Doña Eleanor. At sa tabi nito, si Sofia. Naroon sila at narinig nila ang lahat. Ang mga salita ni Alena ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Mas malakas pa kaysa sa tunog ng papalapit ng mga takong. Anak mo siya. Para kay Liam, hindi ito isang revelasyon. Ang papel sa loob ng kanyang bulsa ay matagal nang nagsabi nito sa kanya. Ngunit ang marinig ito mula mismo sa mga labi ni Alena, sa gitna ng desperasyong ito, habang ang buhay ng bata ay nakasalalay, naging mas totoo ito, mas mabigat, at 1,000 beses na mas masakit. Hindi niya pinansin ang kanyang ina. Hindi niya pinansin si Sofia. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang kay Alena at sa pintuan ng emergency room sa likod nito. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Binitawan niya ang braso ni Alena at humarap sa doktor na kanina pa tahimik na nakamasid. Dok, anong blood type ang kailangan nyo? AB negative po, sir, sagot ng doktor. Ako yon, mabilis na sabi ni Liam. Kunin nyo ang dugo ko, ngayon na. Walang sinayang na sandali. Habang isinasama ng isang nurse, si Liam patungo sa isang kwarto para kuhanan ng dugo, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Alena na nakatayo pa ring tila isang estatwa, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa isang tingin, ipinarating niya ang isang mensahe. Saglit lang to. Babalikan kita. Nang matapos ang proseso, mabilis siyang bumalik sa pasilyo. Naabutan niya ang isang eksenang tila kinuha sa isang bangungot. Ang kanyang ina, si Doña Eleanor, ay nakatayo sa harap ni Alena. Ang mukha ay puno ng galit. Si Sofia ay nasa tabi nito. Ang mukha ay basang-basa sa luha. At si Alena, sa kabila ng pamumutla, ay nakatayo ng tuwid,
hindi nagpapakita ng takot. Isang sinungaling, narinig niyang sigaw ng kanyang ina. Ginagamit mo ang bata para makabalik sa pamilya namin, para sa pera. Doon na sumabog ang galit na matagal nang kinikimkim ni Liam. Ang galit hindi para kay Alena, kundi para sa 6 na taon ng kasinungalingan na ipinaniwala sa kanya. Tama na! Ang sigaw ni Liam ay umalingaw-ngaw sa buong hallway, sapat na para patahimikin ang lahat. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Humarap siya hindi kay Alena, kundi sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tiningnan niya si Doña Eleanor hindi bilang isang anak, kundi bilang isang tao. Isang taong sumira sa kanya. Bakit? Tanong niya, ang boses ay mahinahon ngunit puno ng pait. Bakit niyo ginawa to, Ma? Sinubukan ni Doña Eleanor na hawakan ang kanyang braso. Liam, anak, niloloko ka lang niya. Huwag mo akong hawakan. Umiwas si Liam na tila napapaso. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang gusot-gusot na resulta ng DNA test at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ng kanyang ina. Huwag na kayong magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Doña Eleanor nang makita ang papel. Saan mo nakuha yan? Hindi yan ang mahalaga, sigaw ni Liam. Ang mahalaga, 6 na taon. 6 na taon niyo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan. 6 na taon kong kinamuhian ang babaeng mahal ko. 6 na taon kong hindi nakilala ang sarili kong anak. Para saan, Ma? Para sa pangalan? Para sa apelyido? Ang maskara ng pagiging isang makapangyarihang ginang ni Doña Eleanor ay unti-unting gumuho. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang takot sa mga mata nito. Para sa iyo, anak, basag ang boses nitong sumagot. Para protektahan ang kinabukasan mo mula sa isang babaeng hindi mo ka-level. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Liam. Ang kinabukasan ko? Ma, winasak niyo ang kinabukasan ko. Winasak niyo ang tanging pamilyang gusto ko. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Sofia na umiiyak pa rin sa isang tabi. At ikaw? Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Alam mo rin, hindi ba? Napayuko si Sofia, ang kanyang mga higbi ay lalong lumakas. Paano mo nagawa sa akin to, Sofia? Tanong ni Liam, hindi makapaniwala. Akala ko iba ka. Sa pagitan ng kanyang mga higpi, nagsalita si Sofia. Mahal kita, Liam. Mahal na mahal kita. Natakot akong baka kapag nalaman mo, iwanan mo ako at bumalik ka sa kanya. Umiling si Liam, ang puso ay puno ng pagkadurog mula sa lahat ng anggulo. Hindi pagmamahal yan, Sofia. Kasakiman yan. Iniwan niya silang dalawa na nakatayo roon, gulat at wasak. Nilapitan niya si Alena na tahimik lang na nanonood sa isang tabi. Ang mga mata ay puno ng luha. Dahan-dahan, marahan, na para bang isang maling galaw lang ay mababasag ito, itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Patawarin mo ako, bulong niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa lahat, Alena. Bago pa man makasagot si Alena, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor, tinanggal ang kanyang face mask. Sabay na napatingin sina Liam at Alena sa kanya, ang kanilang mga puso ay sabay na tumigil sa pagtibok. Doc, ang anak namin? Tanong ni Liam. Ang salitang anak namin ay natural na lumabas sa kanyang bibig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. Stable na siya. Tinanggap ng katawan niya ang dugo. He's a fighter.
He's going to be okay. Nang sumunod na mga oras, ang mundo sa labas ng pribadong silid kung saan inilipat si Lucas ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tanging mahalaga lang ay ang mahinang tunog ng heart monitor, isang palatandaan na ang puso ng kanyang anak ay patuloy na tumitibok. Nakaupo si Alena sa tabi ng kama. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ni Lucas, habang ang isa naman ay walang tigil na humahaplos sa buhok nito. Sa kabilang panig ng kama, sa isang silya ay nakaupo si Liam, tahimik na nagbabantay. Ang mga mata ay hindi rin inaalis sa natutulog na bata. Wala nang galit, wala nang tensyon, ang natira na lang ay isang pinagsasaluhang pag-aalala at isang nakabibinging katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Nakatulog ka ba? Ang boses ni Liam ang bumasag sa katahimikan. Mahina ito, magaspang, na para bang matagal na hindi ginamit. Umiling si Alena, hindi inaalis ang tingin kay Lucas. Hindi ko yata kaya. Kumain ka na, sabi ni Liam. May pagkain dyan sa mesa. Ako na muna ang magbabantay. Salamat, sagot niya, pero hindi siya gumalaw. Naramdaman ni Alena ang pagtayo ni Liam at ang paglapit nito sa kanyang tabi. Inaasahan niyang may sasabihin ito, ngunit nanatili lang itong nakatayo roon, nakatingin din kay Lucas. Gusto kong malaman ang lahat, mahinang sabi ni Liam. Kung paano mo tiniis ang lahat ng mag-isa? Huminga ng malalim si Alena. Ito na, ang pagkakataong linawin ang nakaraan. Tumingin siya kay Liam at sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata. Tanging pagod na lang. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagtawag ni Doña Eleanor, 6 na taon na ang nakalipas. Ang banta na sisirain nito, hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang pangarap ng kanyang mga magulang. Ang sobrang puno ng pera na ipinilit sa kanya at ang kasunduang pinilit siyang pirmahan kapalit ng kanyang pananahimik. Hindi ko tinanggap ang pera para sa sarili ko, sabi ni Alena, ang boses ay matatag. Itinabi ko. Inilagay ko sa isang trust fund para kay Lucas. Liam, maniwala ka, kung ako lang lalaban ako, pero buntis ako noon. Natakot ako para sa kanya. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Liam. Ang bawat salita niya ay tila isang suntok na tumatama dito. Ang pagkalito ay napalitan ng sakit at ang sakit ay napalitan ng matinding pagsisisi. Nang matapos siyang magkwento, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liam. Isang luha lang. Ngunit sapat na iyon para sabihin ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Alena na nakahawak kay Lucas. Ang kamay niya ay mainit at magaspang, ngunit ang hawak niya ay puno ng pag-iingat. Alena, patawarin mo ako. Basag ang boses niyang sabi. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako sa 6 na taon na dapat sana ay kasama mo ako. Hindi sumagot si Alena. Hinayaan lang niya ang kamay niyang manatili sa ilalim ng kamay nito. Sa isang saglit, naramdaman nila ang bigat ng mga nasayang na taon. Kinabukasan, habang nagbabantay pa rin si Alena, bumalik si Liam. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Nakausap ko na si Sofia, sabi niya. Tinapos ko na ang lahat. Tumango lang si Alena. May isang bahagi sa kanya na naawa para kay Sofia.
ngunit mas nangingibabaw ang ginhawa. Ibinalik ko ang singsing, patuloy ni Liam. Nag-usap kami, umiyak siya, humingi siya ng tawad, pero tapos na. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang harapin ang resulta ng mga ginawa niya tulad ko. Hindi nagtagal, isang nurse ang pumasok. Ma'am Alena, Sir Liam, may bisita po kayo. Ayaw po naming papasukin pero nagpupumilit. Pumasok si Doña Eleanor. Iba na ang itsura nito ngayon. Wala na ang kapangyarihan sa kanyang tindig. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay namumugto. Mukha siyang isang ordinaryong ina na nag-aalala. Tumingin siya kay Liam, pagkatapos ay kay Alena, at sa huli, kay Lucas na natutulog. Gusto ko lang makita ang apo ko, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, nagkatinginan sina Alena at Liam. Tumayo si Liam at hinarap ang ina. Ma, kailangan nating mag-usap, pero hindi dito at hindi ngayon, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang mahalaga ngayon ay si Lucas. Pagkatapos nito, marami tayong kailangang ayusin. Simula ngayon, ako na ang gagawa ng desisyon para sa buhay ko. At ang desisyon ko ay ang pamilya ko. Tumango si Doña Eleanor. Walang lakas na makipagtalo. Bago ito tumalikod para umalis, isang huling sulyap ang ibinigay nito sa natutulog na bata. Nang silang dalawa na lang ulit na pabuntong hininga si Alena. Tila isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang paglaya. Liam, sabi niya. Salamat. Tumingin ito sa kanya, nagtataka. Para saan? Salamat dahil pinili mo kami. Isang maliit, totoong nangangiti ang sumilay sa labi ni Liam sa unang pagkakataon. Hindi ako pumili, Alena. Umuwi lang ako. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang paggalaw ang nakuha ng kanilang pansin. Dahan-dahang iminulat ni Lucas ang kanyang mga mata. Medyo nanlalabo pa ang mga ito, pero nakita niya ang dalawang mukha na nakatunghay sa kanya. Ang mukha ng kanyang mama at ang mukha ng lalaking laging nasa isip niya. Tumingin siya sa kanyang mama pagkatapos ay kay Liam. Mama, mahinang tawag niya. Anak, gising ka na. Naiiyak na, sabi ni Alena. Ngumiti si Lucas at pagkatapos ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng tanong. Tito, sabi niya. Ang boses ay medyo paus pa. Kayo po ba? Kayo po ba yung papa ko na sabi ni mama ay nagtatrabaho sa malayo? Lumipas ang 6 na buwan, ang hangin ay sariwa at ang tunog ng bola ng basketball na tumatalbog sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong parke. Mula sa kanyang kinauupuan sa isang bench sa ilalim ng puno ng akasya, pinanood ni Alena ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ganyan nga, champ! Bend your knees! Sigaw ni Liam. Ginagabayan si Lucas kung paano itira ang bola. Si Lucas, nasuot ang isang maliit na jersey na may nakasulat na De Villa sa likod, ay sumunod ng may buong konsentrasyon. Itinira niya ang bola, tumama ito sa gilid ng ring at gumulong palayo. Ay! Sabi ni Lucas, napakamot sa ulo. Okay lang yan, sabi ni Liam, pinupulot ang bola. Hindi naman lahat ng tira, shoot. Ang mahalaga, sumusubok ka ulit. Heto, isa pa. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alena. Ang eksenang ito, isang simpleng hapon sa parke, ay isang pangarap na hindi niya inakalang magkakatotoo. Ang mga unang linggo matapos lumabas si Lucas sa ospital ay mahirap. Puno ng mga ilag na pag-uusap,
mga nasasaktang damdamin na kailangang gamutin at isang nakaraan na kailangan nilang harapin. Ngunit unti-unti, sa tulong ng pasensya at walang katapusang pag-unawa, sinimulan nilang buuin muli ang kanilang nasirang mundo. Hindi ito madali. May mga gabing umiiyak pa rin si Alena kapag naaalala ang 6 na taon ng pag-iisa. May mga pagkakataong nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata ni Liam. Ngunit ang pagmamahal, tulad ng isang matibay na halaman, ay laging nakakahanap ng paraan para sumibol kahit sa mga bitak ng semento. At ang pagmamahal nila para kay Lucas ang naging araw at tubig na nagpatubo dito muli. Nag-vibrate ang cellphone niya. Isang email mula sa isang bangko. Isang notification ng isang malaking halaga na idineposito sa trust fund ni Lucas. Walang pangalan ng nagpadala, pero alam na ni Alena kung kanino galing. Si Doña Eleanor. Matapos ang insidente sa ospital, hindi na ito nagpakita sa kanila. Ngunit sa ganitong paraan, ito bumabawi. Sa tahimik, malayong paraan. Tinutupad nito ang tungkulin bilang isang lola kahit hindi pa nito kayang harapin ang apo. Para kay Alena, sapat na iyon. Sa ngayon, ang pagpapatawad ay isang proseso at nauunawaan niya iyon. POV, Liam. Papa, pagod na po ako, sabi ni Lucas, yumayakap sa binti ni Liam. Napangiti si Liam at binuhat ang anak. Ang salitang papa mula sa bibig ni Lucas ay isang musika pa rin na hindi niya pinagsasawaang pakinggan. Okay, champ. Oras na para umuwi. Habang naglalakad sila pabalik sa bench kung nasaan si Alina, tinitigan ni Liam ang babaeng naghihintay sa kanila. Ang kanyang buhok ay tinatangay ng hangin at ang kanyang mukha ay payapa habang nakatingin sa kanila. Sa wakas, ang babaeng minahal niya ay hindi na mukhang pagod. Ang bigat ng mundo ay tila nabunutan na sa kanyang mga balikat. Alam niyang hindi na maibabalik ang 6 na taon na nawala. Ang mga unang hakbang ni Lucas, ang unang salita nito, ang mga gabing mag-isa si Alina na nag-aalaga sa kanilang may sakit na anak. Lahat ng iyon ay mga alaalang hindi na niya mababalikan. At ang sakit ng katotohanan iyon ay habang buhay niyang dadalhin. Ngunit sa halip na maging isang pabigat, ginawa niya itong isang paalala. Isang paalala na bawat araw, bawat oras, bawat segundo na kasama niya sila ngayon ay isang biyayang kailangan niyang pag-ingatan. Heto na ang mag-ama ko, nakangiting sa lubong ni Alena. Ibinaba ni Liam si Lucas at umupo sa tabi niya. Kinuha niya ang kamay ni Alina at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Tamang-tama. Tila doon ito nabibilang. Uwi na tayo? Tanong ni Alena. Tumango si Liam. Uwi na tayo. Nang gabing iyon matapos nilang patulugin si Lucas, isang ritual na sabay nilang ginagawa gabi-gabi na may kasamang kwento at halik sa noo. Tumayo silang dalawa sa may bintana ng kanilang bagong bahay, nakatingin sa mga bituin. Niyakap ni Liam si Alena mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Naramdaman niya ang bahagyang paghilig nito sa kanya, isang kilos ng buong pagtitiwala. Masaya ka ba? Mahinang tanong niya. Naramdaman niya ang pagtango ni Alena. Sobra. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng buwan. Ikaw? Higit pa sa masaya. Sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon. 6 na taon akong nawala, Alena. 6 na taon kong hinanap ang sarili ko sa maling mga lugar. Hinawakan niya ang pisngi nito, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos dito. Hindi ko nasasayangin pa ang kahit isang segundo. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha. Walang pagmamadali,
walang pag-aalinlangan. Tanging isang pang-unawa na ang lahat ng sakit, lahat ng luha, at lahat ng paghihintay ay nagtapos na. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, isang halik na hindi tulad ng dati. Hindi ito ang mapusok na halik ng kabataan, kundi isang halik na puno ng pasasalamat, puno ng pagpapatawad, at puno ng pangako ng isang bagong simula. Isang simula na binuo hindi mula sa isang perpektong nakaraan, kundi mula sa mga pira-pirasong pangarap na kanilang pinulot at pinagdugtong-dugtong muli ng may pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena, Liam at ng kanilang munting si Lucas. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat isa sa inyo na naglaan ng oras na nag-abang sa bawat kabanata ay ang tunay na inspirasyon sa likod ng istoryang ito. Habang isinusulat namin ang paglalakbay ni na Alena at Liam, naramdaman din namin ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa at ang kanilang pagmamahal. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi tungkol sa paghilom ng dalawang sirang puso na muling natutong magmahal ng buo. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ang siyang tanging susi na magbubukas sa pinto ng isang masayang bukas. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na laging mayroong pangalawang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali at buuin muli ang mga pangarap. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? I-comment lamang po sa ibaba at hayaan ninyong marinig namin ang tinig ng inyong mga puso. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwentong aming ihahandog. Pusong Tagalog TV.